Magandang araw mga kananay! For today's video, eto magluluto naman tayo dito ng tinolang palaka. Nalinis ko na nga yung mga palaka at hindi ko na nga pinakita sa inyo yung actual na paglilinis ko at itsura nga ng palaka. Dahil naigayak na rin naman natin yung ating panggagamit yan na panggisa dito sa ating tinolang palaka. Eto at nagsalang na nga ako ng aking kaserola dito sa aking mahiwaging kalan. At pagkatapos nga uminit tong kaserola, nilagyan ko na nga ng mantika. At pagkatapos nga ginisa ko na nga inuna itong luya at pagkatapos isinunod ko na yung bawang. At nung medyo maigisa-gisa na nga itong mga bawang at luya, isinunod ko na nga ding ilagay itong mga sibuyas. Gigisahin lang natin yan ng kaunti. At nung magisa na nga mabuti itong mga ating sibuyas at luya, tapos yung bawang ay sinunod ko na nga nilagay itong mga palakang nalinis na. Kailangan lang ay sasangkutsahin nga natin mabuti itong mga palaka para maalis nga yung lansa. Tatakpan lang muna natin at hayaan nga magisa mabuti itong ating palaka. At habang kinasangkutsa naman na natin yung mga karne ng palaka, ito naman ang aking aasikasuhin ng panahon nga natin na papaya doon sa ating tinolang palaka. Syempre kapag tinolang ang ating pinag-uusapan ay hindi nawawala ang papaya. Tapos mamaya-maya nga tinignan ko nga itong aking sinasangkutsang palaka at nagtubig na nga kaya binuksan ko muna para naman matuyan at matoasted naman yung ating palaka. Kapag nagsasangkutsa nga ako ng mga karne, gusto ko nga hindi lang malambot. Gusto ko din ay halos prito na nga yung karne bago ko nga tuluyang sabawan para hindi naman malansa nga yung karne. Tag-ulan na naman nga ang panahon ngayon kaya marami na naman nga palaka dito sa amin. Basta nga umulan na ng hapon, lalo na nga kung malakas, tapos sa gabi nga ay tiyak na may palaka. Sabi pa nga na mister ko, mas maganda nga raw maghuli ng palaka kapag umuulan dahil mas maamong araw ang palaka kapag umuulan. Pero kung lumiwanag araw ang buwan ay hindi nga raw maganda maghuli dahil mahilap nga raw ang mga palaka. Balik naman tayo dito sa aking niluluto. Eto nga toasted na nga itong aking nilulutong mga palaka. Kaya eto ilalagay ko naman na itong mga hiniwa kong papaya. At pagkatapos ay magdadagdag nga lang tayo dyan ng kaunting tubig para maluto naman yung ating papayang inilagay. Hahaluin ko lang din ng kaunti para umilalim nga itong mga papaya. Tatakpan lang ulit natin hanggang sa lumambot na nga yung papaya. At habang ay hinihintay ko lumambot yung papaya, eto nakuha na nga ako ng ilang piraso ng bunga ng sili. Tapos kumuha na nga rin ako na itong mga kaunting talbos ng sili. Mabuti na nga lang din at meron pa nga mga sili dito sa likuran namin at hindi nga namatay nung tag-araw. Malaking katulungan din talaga kapag meron kang tanim-tanim at may mga garden ka, mga gulay-gulay. Siya pa namang hindi mo bibilhin at pag marami nga ay pwede ka pang magbenta. Medyo marami nga rin ako nakuha ng talbos ng sili tapos 2 piraso lang nga ng bunga ng sili ang kinuha ko tapos nilagay ko na nga rin sa aking niluluto. At ipeflex ko na nga rin sa inyo mga kananay itong aking pinagkakaabalahan noong nasira nga itong aking cellphone. Nag-garden nga kami ng aking asawa nitong talbusan nga ng kamote. Ang sabi ko nga buti lang may pang-ulam at pag may sobra nga ay pang-titinda na nga rin namin sa palengke. Yung asawa ko nga naggambol niyan tapos ako na lang yung nagtanim. May bakante pa nga dito sa may bandang baba ang hindi ko pa natatamnan at ito pa nga lang sa bandang taas ang aking natataniman ng talbos ng kamote. Aba na bang kako ay makasampung bigkis lang kami sa 10 piso. Ang isang tali ay din na 100 na kami pambaon na nga ng estudyante at pang merienda na nga ang kambal. Eto nga mga kananay, pagtingin ko nga ay malambot na nga itong papaya kaya naman lalagyan na nga natin ng tubig. Mainit na tubig na nga rin itong aking inilagay para mas mabilis nga itong kumulo, para mabilis na nga din ang aking pagluluto. Maglalagay na nga rin tayo dyan ng pampalasang asin at saka ang betchin. Ang kaso pala ay hindi ko nga na-record yung paglalagay ko ng asin. Tatakpan lang ulit natin ng ilang minuto tapos hintayin kumulo at pagkakulo nga ito at nagdagdag pa nga ako ng chicken cube para mas malasa itong aking niluluto nga tinolang palaka. Ay nako mga kananay, sinasabi ko nga sa inyo na talagang mas masarap nga ito daig pa nga ang karning manok. At liliwanagin ko nga din mga kananay, ang palaka nga ay talaga namang inuulam kahit dito nga sa amin. Ito nga yung klaseng native na palaka. Marami nga rin klase ng palaka at isa nga doon yung may at yung palaka nga na nilalabasan nga ng dagtay, hindi nga yun nauulam din dito sa amin. At tinatawag nga yun dito sa amin na karag. Pero meron nga akong narinig na iilan na sabi nga sa ibang lugar ay may nag-uulam nga raw ng palakang karag. Anyways mga kananay, eto't luto na nga itong ating tinolang palaka. At dahil ready to eat naman na itong ating tinolang palaka, eto't sinabakan ko na nga ng papak itong ating nilutong tinolang palaka. Napakasarap nga niya at napakalasa rin. Pwede ko bang malaman mga kananay kung kumakain nga rin ba kayo ng palaka dyan sa lugar ninyo o kung sa lugar kayo ay pakicomment na nga rin mga kananay. At hanggang
dito na lang muna mga kananay. At kung nagustuhan nyo nga ang aking video at para pa nga sa iba pang mga content ay huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. I-follow nyo na rin ako sa aking page na Buhay Nanay. At makikisuyo na rin mga kananay, kung di nga kalabisan ay pwede bang pakishare na rin itong aking video. Salamat sa inyong panonood at tawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Bago pa nga tuluyang matapos itong aking video ay hindi ko kakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa mga patuloy na pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin.